What's up mga ka-planner? So magandang araw sa inyo. So ito na naman si Carmos, also known as the Pinoy Planner. So ang topic natin ngayon ay napakahalaga nito dahil ito yung pagpe-prepare, pag-update ng status ng progress ng ating mga project for submission to the client. Kung naka-attend na kayo ng seminar or short courses sa Primavera 6 na napakamahal ng bayan, hindi ho ito tinuturo dun. At kahit dito sa YouTube na gumagawa ng mga tutorial sa Primavera 6, wala pang nakagawa ng ganitong klaseng video vlog. Kaya guys, lahat ng makakapanood nito, maswerte kayo. So, umpisahan na natin itong video vlog natin na how to prepare and update project progress report for submission to client. So guys, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-prepare or mag-update ng progress report for submission to client. So, ito yung project natin, yung Reinforced Community Irrigation System. So, nasa week 30 na ito. Week 30. So, ang scheduled percent complete or yung percent complete na nasa baseline schedule natin na na-approve sa client ay 21.34. Ngayon, itong performance percent complete, ito yung actual na na-accomplish sa site is 21.88. So, ahead on schedule tayo dito ng 0.54%. So, ang gagawin natin guys, mag-i-extract tayo ng mga data dito sa Primavera at ilalagay natin sa standard format ng report na na-aprobahan ng client. Pwede din kayong gumawa guys ng sariling format ng contractor for approval ng client. So guys, papakita ko sa inyo yung sample format na ginawa namin sa project sa Saudi Arabia. So ito guys ang format. Ang client, Royal Commission. So ang submission namin bi-weekly. So every 2 weeks, pero ina-update ko to every week. Ngayon, every 2 weeks, saka kami nagsasubmit ng progress report sa client. So, ito guys, ang name ng project, ito yung contractor. So, yan yung front page. Tapos, meron tayong table of contents. Itong bi-weekly progress report, ito yung i-discuss natin. Contract schedule, ito yung schedule sa Primavera na nasa PDF copy. Saka XER copy na isasubmit din. 2 weeks look ahead. Ganun din XER copy and PDF copy. Progress photograph. So, pinipicture namin yung mga ongoing activity sa project. Kasama rin sa submission yun. At yung site progress drawing. So, guys, lipat tayo dito sa cover page. So, ito cover page lang naman ito. Week progress report, week 30 na. So, ito guys, ito yung weekly progress report. So, ito yung status ng project. Ito yung 21.34. Ito yung schedule galing sa baseline schedule yan. Ngayon, ito yung actual na na-accomplish sa week 30. So, 21.88. So, ahead of schedule ng 0.54. Ngayon, ito yung previous. Ibig sabihin, ito yung data ng week 29 na 20.48 sa schedule at 20.79 yung actual to date. Tayo doon schedule din ng 0.31 nung previous week, yung week 29. Ito naman guys, yung upcoming, it means first week, it means week 31 na to. Ito yung 22.25, ito yung nasa baseline schedule natin. Ito naman sa week 32, ito
yung baseline schedule. Ito namang nasa baba yung actual to date. Ito yung posibleng ma-accomplish natin sa susunod na weeks, itong dalawa. Meron naman guys na bar sa baba, itong pula yung actual, itong blue schedule. So automatic yan, tumatakbo yan pagka nababago itong mga data dito sa taas. So yan guys yung progress percent earned cost. Ito naman progress in earned cost in Saudi Riyal. So ito guys yung equivalent amount nitong nasa itaas. So nagbabago ito guys, itong mga data dito kapag nagbabago din ito. So actually guys, hindi natin ito ginagalaw dahil kung titingnan nyo, lahat ng data dyan may formula, naka-formula lahat dyan kung titingnan. So nagbabago lang yan guys kapag ka ina-update natin dito sa progress report yung susunod na ituturo. So dito naman guys yung manpower. So yung manual, ang ibig sabihin ng manual, yan yung mga skilled worker, pipe fitter, carpenter, steelman, hanggang foreman. So ito yung schedule nasa Primavera na sinubmit natin 99, ang actual natin 102. So itong subcon, dahil ang policy ng Royal Commission bawal ipasubcon ng trabaho, pero sa actual pinapasub ko namin yung ibang activities, pero dito sa record hindi namin ilalagay na may subcon. Ngayon itong SN manual, ito yung mga skilled worker na hinard namin sa mga supply company. Ito naman guys non-manual, it means ito yung mga supervisory position kagaya ng project manager, project engineer, site engineer, QA/QC, planning engineer. Ayan yan guys. Then ito rin yung supply non-manual. So ang total guys 121 na nasa schedule, pero sa actual 135. So mas marami yung manpower namin ngayon kaysa dun sa required as per schedule. So ito naman guys, major contract events or milestone. So ayan, award date 28, so 28 September. So actual yon. Ito yung mga actual na date na na-accomplish natin. So tapos na ito, notice to proceed complete. Ito guys, ongoing pa rin itong complete mobilization and start construction. So ito yung actual date, complete survey, tapos na ito. Ito guys, ito mga ongoing pa itong tatlong to. So ito yung lalabas na date, yung forecast based sa Primavera. So it means guys, hindi tayo delayed compare dun sa schedule. So guys, ito namang status card or S card ng project natin. Itong blue lines na ito, ito yung cumulative ng planned value cost. So ito namang red line, red curves na ito yung actual earned value cost. So ang date natin guys nasa week 30, so that is April 24, so somewhere here. So tatapat dyan yung date natin. So ang status ng project natin dyan, yung plan 21.34%, yung actual 21.88%. So ahead on schedule tayo, pero maliit lang ng 0.54%. Punta naman tayo guys dito sa progress highlight for this period. So itong progress highlight, ito yung mga activities na na-accomplish natin within 1 week. So ayan, lahat yan activities, yung mga ongoing. Mahaba. Risk challenges issue as of now, walang sa this week walang naging risk challenges issue. Upcoming activities para sa susunod na weeks, ito yung
Tapos ito yung mga equipment natin na ginamit. So guys, lilipat naman tayo sa progress report. So dito guys, sa progress report, dito tayo mag-update. Pag nag-update tayo dito, automatic itong mga data dito guys, magbabago yan kapag in-update natin dito. So guys, itong general items natin, ito yung nasa activities na to. Ito yung nasa primavera schedule natin. So, yung sa primavera schedule natin, hanggang level 4 yun. Ang susunod sa level 4, activities na. So, ito guys, maliban sa complete mobilization, itong mga irrigation line number na yan, ayan yung mga location ng project. Ayan. Ito naman yung equivalent amount, ang equivalent amount niya. So, yung total niya, guys, ito pa rin 57 million Saudi Riyal. Ito naman guys, ito yung equivalent percent weight ng bawat location. Ito naman guys, BCWS, ito yung budgeted cost on work schedule. Kung P3 yung ginamit, lalabas yung BCWS. Ngayon kung P6, wala nang BCWS, ang lalabas planned value cost na yon sa P6. So lahat ng value na nandito guys, ito yung nasa baseline schedule natin, yan yung plan. Ito namang nanditong data guys, work progress, ito yung earned value natin, ito yung actual na accomplishment natin. Dito tayo mag-update. So kung titingnan nyo guys, may value dito, may value dyan, pero ito wala pa. Ibig sabihin, itong mga value na to, ito lang yung ongoing ngayon dahil week 30 pa lang tayo eh. Ayan pala yung may mga location na may ongoing. Yung mga wala pang value, ibig sabihin guys, hindi pa nagsisimula yung activities doon. Itong versus item na to guys, ito yung percent weight ng amount divide dito sa percent weight ng item. Ito namang versus project, ito naman guys, percent weight na to, ito yung equivalent percent weight ng item na to guys, dinivides sa total contract amount, kaya versus project siya. Ang i-update natin guys, yung data dito, itong cost na to sa baseline at itong to date, yan lang dalawa na yan ang i-update natin. So yung mga data na yan guys, dito natin kukunin, lilipat ko dito sa P6. Dito guys, dito sa tabulation na to, dito kinukuha yon. Itong tabulation na to guys, ito yung mga location ng project, ito yung contract amount niya. Itong mga amount na to guys, naka-distribute siya hanggang dito, hanggang sa matapos yung project. So gaya nitong irrigation line 1, dito siya nagsimula guys. So may yung amount niya, equivalent amount niya, naka-distribute siya every week. So dito siya nagsimula, yung line 9 na yun. Dito nagsimula, naka-distribute siya. So lahat siya naka-distribute. Yan. Ngayon, kung paano kukunin yan, yun ang ituturo ko guys, kung paano gagawa ng ganyang tabulation. Kinuha yan sa Primavera 6. Extracted sa Primavera 6 yan guys. So, bubuksan natin yung Primavera 6 natin. Ito yung Primavera 6 natin. Na-update ko na. Ito yung plan value. 21.34. Ito yung actual natin. So, gagawa tayo guys ng tabulation. So, pindutin lang tong resource assignment. Yan ngayon guys ang lalabas. Ngayon, hahanapin natin yung, isi-set up natin yung WBS. Group and sort by. Click yung customize. Hanapin natin guys yung WBS.
Yan, i-unclick nyo na lang tong title. Okay, yan lang, i-click nyo, then okay. Ayan na guys, lumabas na to guys, itong mga location natin. So i-explain ko lang ito. Kung ito yung project, ito ang level 1. So kung gusto natin i-expand dyan, collapse to level 4. Hanggang level 4 yan guys, i-expand natin hanggang level 4. Okay, so yan, nasa level 4 na siya. Guys, itong ginawa nating WBS structure para sa project na to ay hanggang level 4. So kung titingnan natin dito sa screen, itong nasa itaas, yung kulay blue, yung title Reinforcement Community Irrigation ay level 1. Yung sumunod, itong kulay green, level 2 yan, title pa rin. Yung sumunod yung yellow, Installation of 1,200 mm dia, level 3. At itong mga susunod na to lahat ng mga WBS na ito, lahat ng irrigation line na kulay blue ay level 4. So click lang guys dito sa taas, then column, click customize. Tatanggalin natin tong guys, hindi mo natin kailangan yan. Tanggalin din to guys. Hanapin natin yung budgeted cost. Ito guys, budgeted cost, ilabas natin, then okay. Dito naman guys sa right portion, click lang natin itong sa taas, tapos spreadsheet field, customize. So hanapin natin yung budgeted cost. Ito guys, budgeted cost, ilabas natin, then okay. Then itong calendar, time scale na yan, nasa year month. Dahil weekly yung update natin, hahanapin natin yung month week. Ayan na guys yung mga data, lumabas na yung mga data nya, yung budgeted cost per week. So guys, kukopyahin natin lahat yan magmula dito sa blue natin complete mobilization hanggang sa dulo sa baba. Ngayon pag kinopya natin guys, mas makukopya din tong kulay yellow na yung third level, i-delete na lang natin mamaya. So highlight nito, hanggang dito sa baba guys. Tapos guys, nagsimula yung project somewhere, nagsimula yung project guys dito sa dito sa September 26. So kopyahin na natin hanggang dito guys. So ayan guys, nakopya na natin lahat ng data. Pindutin nyo lang Control C. Ngayon guys, mag-o-open tayo ng spreadsheet sa Excel. So nag-open ako guys na spreadsheet sa Excel. I-click nyo lang dyan, then Control B. Expand lang natin. So tanggalin lang natin guys yung mga hindi kailangan kagaya nito. Ito guys.
So ito na guys, i-delete natin to guys dahil yung value na to, ito yung total nitong lahat madodoble, kaya tatanggal natin, nasa level C yan So ilagyan lang natin guys ng border. Kunin natin guys yung total lahat nito kung tama yung pagkakagawa natin. Ayun guys, tumama 57 million. So ito guys, tawagin nating week number 1, then week number 2, etc. Yung value dito guys, copy lang. Copy natin dito sa lahat para mag-total siya. Ang tawag dito guys sa mga nasa baba na to, yung mga value na to, periodic, weekly periodic cost. Ito lahat ito. Ngayon kukunin natin yung cumulative nya. So itong per week natin is equal dito. Yung second week is equal to this value plus this value. Ayan. Ngayon ito ngayon susunod, copy na yan hanggang doon sa dulo. Yung nasa dulo guys, tingnan natin kung pareho siya guys. 57 million 934, pareho nito. So gagawa tayo guys dito ng data, tatawagin natin plan periodic and plan cumulative. Percent ito guys, percent. At ito percent plan cumulative. So yung sa percent plan periodic guys is equal to this divided by this. Okay. Then i-convert natin ang percent. So itong value guys, lalagyan natin ng positive sign dito at yung dollar sign which is F4 para mag-total siya. Then copy. Ayun guys. Ayun guys, nag-automatic na siya. Ayun. Ito naman guys sa percent plan cumulative, yung per week niya is equal to this. Yung susunod is equal to this value plus this value. Then copy ito. So yun guys, tama 100% sa dulo. So ganyan guys ang procedure paggawa nitong spreadsheet na ito. Galing sa Primavera, i-extract yung data. Then tapos ita-transfer dito sa Excel sheet. So balik tayo guys dito sa progress report natin. Ito na ngayon yun guys. Yan, nilagyan ko na ng week 1, week 2 hanggang dulo. Ngayon guys, itong earn cumulative, ito yung actual
Ito yung actual value. Ilalagay na natin dito yung mga actual na yan. Isa-isa. Yung actual na accomplishment sa site, ilalagay dyan. Yung makukuha din natin to guys sa Primavera. Papakita ko rin mamaya. Ito yung cumulative actual or earned value. Percent earned value. So balik tayo ulit guys dito sa Primavera natin. Ibalik natin ulit sa activities natin kanina. So pagka in-update to guys, pindutin lang itong schedule. Ito na ngayon yung week 30 natin, which is April 24. Schedule lang. Yan, mag-a-update na yan. Ganyan ang lalabas niyan. So siyempre guys, i-update nyo dito yung actual accomplishment sa site. Kagaya nito guys sa pipe laying, ang actual niya nasa 80%. Ito yung target, 75.68. Ang actual niya nasa 80%. So dito lang ang pag-update niyan guys. View, show on buttons, activity details. Pindutin lang tong status. Ayun guys, babaguhin nyo rito. Dito sa duration, dito sa percent na to. Yan ang lalagay niya yung actual na na-accomplish sa site. So lahat ng may ongoing activity sa site guys, diyan nyo i-update. Itong valve chamber guys, may ongoing din dito. Ayan, no? Ito yung target 0.43, ang actual 4.7. Ayan yung 4.7. Dito nyo i-update guys. So after ma-update nyo lahat ng mga ongoing activities natin sa site, pag pinindot nyo tong schedule, i-calculate nyo na kung ilan ang equivalent percent ng na-accomplish. So ito na yung total. Ayan. Saka ito yung target. Ito yung actual. Ito yung plan value. Then ito naman guys yung earned value. So para makuha, kung gusto niyo i-check kung tama itong 21.88, itong total contract amount, itong earned value, divide mo ng total contract amount, ito lalabas. At ito naman plan value, itong plan value cost, i-divide sa total contract amount. Ito ang lalabas guys, 21.34. So balik tayo guys dito sa progress report. So guys, nasa week 30 na tayo. So ito yun. Guys, kung mag-update tayo sa Primavera 6 at ang gagamitin nating data date ay April 24, ang plan value na gagamitin natin ay itong nasa week 30, which is April 17, hindi itong week 31. Kasi guys, isok itong April 17, it means ang nire-report natin ay yung accomplishment for 1 week na nagsimula nung April 17 hanggang April 22. April 17, Saturday. April 22, Thursday. So, April 23, Friday, walang pasok. Kaya yung data date natin doon is April 24, which is Saturday. Yun ang date ng submission ng progress report. So guys, marami nagkakamaling planning engineer dyan na pagka data date nila ay April 24, ang ginagamit nilang plan value itong week 31 dahil nakita nila April 20 pong nakalagay, which is wrong kasi lalabas na lagi tayong delay dun. So yung data na to guys, kung saan nakukuha yan, lahat ng nandito. Dito guys, kinukuha yan. So ito yung week 30 natin. Yung data magmula dito hanggang starting, dahil cumulative yan guys, hanggang week 1. Ito hanggang week 1, which is ito yung value.
3,122,000 real. Ayun yung guys. Tapos ito 4.3 million. Ito naman yung guys. Umpisa tayo ulit dito. Ito yung pangalawang item. Ito total natin lahat mula start. Magmula dito. Makikita natin dito sa baba, ito yung 4,335,000. Ayun yung guys ilalagay doon. So pwede rin kunin natin yan sa, pwede natin i-extract sa Primavera schedule natin. Balik tayo sa Primavera schedule. So tanggalin muna natin itong nasa baba. So one button, no button layout. So ito yung layout natin. Ang kailangan natin guys, itong planned value cost saka earned value cost. So guys, punta lang dito sa column. Ang kailangan natin guys, earned value cost saka planned value cost. So ilipat natin sa taas itong planned value cost. Ayan. Ito guys, tanggalin muna natin lahat ito, hindi mo mga kailangan. Ayan, okay. Ayan. Ito lang kailangan natin dalawa guys. Ngayon, pindutin lang itong right click guys, tapos pull up to, anuhin natin guys sa level 4. Okay. Ayan guys. Tapos guys, i-highlight lang natin ito. Copy. Highlight hanggang, kahit hanggang dito lang guys. Kasi wala nang mga value ito. 0 pa, hindi pa nagsisimula. So hanggang dito lang. Copy. Then buksan natin itong sheet natin. Paste lang. So ito lang guys, ng mga value na to ang ilalagay natin doon. Copy. Dito guys, ipi-paste natin dyan. Paste special. Click lang itong text. Ayun guys. Ayun, nailagay na. Tapos guys, itong to date, itong to date na to guys, dito naman natin kokopyahin. Ito namang value na yan. Yan yung earned value cost. Copy. Balik tayo dito. Paste special. Text lang. Ayun guys. Ayun. 12. Na-update na natin. So pag na-update na natin yan guys, so guys, yung total earned value cumulative na makukuha natin sa Primavera every week na mag-update tayo, which is this value, earned value cost, ilalagay natin dito guys every week yung makukuha natin sa Primavera. So ito yung huling data na week 30, which is 12,675,000. Ito yung guys, 12,675,000. Ito naman guys yung actual periodic percent weight, which makukuha natin dito dyan sa value na yan. At ito naman guys yung cumulative actual percent weight na makukuha natin dito sa data na to. Ayan, 21.88. Pwede din natin
na pwede rin natin makuha dito sa Primavera schedule natin na performance percent complete na 21.88. So kapag nalagay na natin yung mga data na yan guys, ito na ngayon yung S-curve natin or status curve ng project. So itong blue, ito yung planned value percent weight, at itong red, ito yung actual. So kung i-click natin yan, ito yung series nya, plan cumulative saka yung date. Pag kinlik naman natin itong red, ito yung series nya, yung actual cumulative percent weight. Ayan. So pag na-update na natin dyan guys, ibalik natin dito sa original, itong sa summary ng report natin, nag-automatic siyang nagbabago. Nag-automatic siya nagbabago kasi naka-formula lahat yan. At itong status curve natin, kusang nagbabago na rin yan. In-update natin dito. So guys, meron pang hinihingi sa amin dito yung client ng Royal Commission na yung tungkol dito sa 1.2 meter diameter pipe, kasi ang main activities dito sa project na to ay yung pipe laying ng 1.2 meter diameter pipe. So although marami pang activities dito, pero doon sila interesado. Gagawa guys ng tabulation ng pipe laying kagaya ganito on a weekly basis. Ito yung tabulation niya. Ito yung location, ito yung length ng pipe na ilalagay sa bawat area. Tapos naka-distribute yung length na to, naka-distribute every week. Yan yung target. So kung paano gagawin ito guys, babalik tayo dito sa Primavera. So guys, pindutin ulit itong resource assignment. So ito yung lalabas yung ginawa natin kanina, budgeted ko. So papalitan natin to ng budgeted units. Guys, click tong column, customize. So ito papalitan natin ng budgeted units. Ito guys. Okay. At itong nasa right portion guys, papalitan din natin ng budgeted units. Ito guys. Ayan. Then click view filter. Then itong parameters, hanapin natin yung resource ID name. Ito guys. Then this, papalitan natin ng equals. Then yung value, hanapin natin yung resource ID ng 1.2 meter diameter pipe, which is this. Ito yung resource ID ng tubo na hahanapin natin. So ang kailangan lang natin makuha guys, yung 1.2 meter diameter FRP pipe. So okay. So ikakopy natin lahat ito guys, mula itaas hanggang baba. Hanggang dito lang guys sa yung kulay blue, kasi yan yung level 4 na kailangan natin. Hanggang dito. Ngayon dito naman hanggang dito. Hanggang dito siya. Hanggang dito guys. Tapos lahat hanggang dito. Pag na-highlight na natin lahat yan guys, yung mga lahat ng quantity na yan na 1.2 meter diameter pipe guys, pwede tayong pumunta rito, click ng copy, then magbukas tayo ng spreadsheet sa Excel, paste lang dito.
Tanggalin lang natin itong mga hindi kailangan, guys. Lagyan natin ng borderline. Tingnan natin, guys, kung tama yung quantity. Kung kunin natin yung total. Ayun, tama, guys. 18,421 yung total length. Ito yung data na nakuha natin sa Primavera. Extracted sa Primavera yan, guys. So, transfer lang natin dito sa report natin. Ayan, guys, yung data na yan tinransfer na rito. So nagsimulang mag-install ng pipe dito sa December 12. Dito sila nagsimula mag-umpisa ng install ng pipe. So meron din dyan na plan periodic, plan cumulative. Ito yung target natin. So ito yung target sa December 12, 108. Tapos December 19, 216. So ito yung cumulative value. Tapos meron tayong equivalent percent weight. Ito yung mga equivalent percent weight, ito yung periodic, ito yung cumulative. Dito naman, guys, yung actual number of pipe na na-install. So ito, guys, nag-umpisa rin sa December 12. Nung unang week nung December 12, 204 linear meter, sumunod to 28, 226 at 216. Ito naman sa baba, ito yung cumulative niya. So as of week 30, naka 7,499 linear meter na tayo. Ang target eh 3,998 lang. So ahead ng schedule tayo. So may sarili rin yung status curve. So ito, guys. So ito yung mga percent value niya. So guys, balik tayo dito sa progress report. Pagka nag-update na kayo sa susunod na week or sa week 31 na, so itong buong spreadsheet ng Excel na to, yung weekly accomplishment report, isi-save as nyo lang. Save as, tapos papalitan nyo ng week number, magiging week 31 na siya. At ang gagawin nyo, guys, pagka nag-update na kayo sa week 31, itong data na to date na to, guys, kulayan natin ng green. Copy lang kayo, copy, tapos ipipaste nyo siya dito sa previous, paste special, tapos values. So guys, ganun gagawin nyo. Yung to date ngayon, next week magiging previous siya. So mapupunta na siya dito, guys. So kulayan natin siya ng yellow. Pagkatapos, guys, yung value ngayon dito sa to date at dito sa BCW plan value cost, ito, guys, kulayan natin ng green. So itong dalawang kinulayan ko ng kulay green, yung data niya na kukunin nyo sa Primavera.
i-update nyo yung Primavera, tapos yung data doon na may extracted, yun ang ilalagay dito sa dalawang value na to. Yung to date sa end value, saka dito sa cost ng plan value para sa week 31. Ulitin nyo lang uli yung ginawa natin ngayong tutorial. Then yung mga data dito guys, babaguhin nyo itong date, babaguhin nyo itong week number. Ito hindi nyo nababaguhin yan, nag-automatic lahat yan. Ito guys, babaguhin din kasi yung activities magbabago yung mga activities na yan, lahat yan magbabago hanggang dito. Then doon naman guys sa Primavera natin schedule, i-import nyo ito sa XER guys, saka yung PDF copy nito kukopyahin nyo sa PDF copy para i-submit sa client for review, for approval. At yung 2 weeks look ahead guys, tinuro ko na rin yung sa previous tutorial natin kung paano kumuha ng 2 weeks look ahead. So ganun din, sasubmit nyo rin yung XER nun, pati yung PDF copy. And then nag-a-attach din kami ng mga pictures, site progress picture. So yung site progress picture, sa next tutorial ko na ipapakita ko sa inyo yung mga picture na ng mga activities namin. So hanggang dito na lang guys, pasensya na kayo dun sa maingay yung mga sasakyan dito kasi tanghali ko ginawa, medyo may mga dumadaang sasakyan. So huwag nyo lang kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para dire-diretso ang ating Primavera 6 tutorial. Paki-click na rin yung bell button para updated kayo sa mga bagong video na lalabas. So thank you guys.